Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre mga ka-coffee natin na lagi nakabantay sa atin. At sa mga DDS, sa mga D-list na naka-assign sa akin para banatan ako dyan sa comment section, welcome po sa aking YouTube, Facebook at TikTok video. So ganito na, si Joel Villanueva nagsalita na. Alam naman natin yan eh. Previous weeks, tiniteaser na natin yan. At alam nyo na nagpaparamdam si Joel Villanueva, nalilipat po ito sa kampo nila, Win Gatchalian. At ang inaantay na lang natin ang pagsasagawa nitong special session. Kumbaga, yung numero mukhang secured na sa paglabas po ni Joel Villanueva. So special session na lang po yung hinihintay natin. And ako, 100% naniniwala ako this week. Ngayon po linggo, di ba? Bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. This week, o the following week, no? Tama ba? Technically, the following week. Kasi by Monday, mukhang magkakandak na ng special session. Pero, ito ang masaklap. Si Cayetano, hindi basta-basta bibigay. Sa utak ni Cayetano, ginagamit niya yung kanyang pag-iisip para tutulan yung mga move na talagang without question, matanggal na siya sa kanyang posisyon. Pero kapit tuko po itong si Cayetano. May binulgar po si Lacson. Kani-kanina lang po yan. Binulgar ito ni Lacson. Sabi niya, majority ready versus Cayetano dirty tricks in special session. Diba? Sa madaling sabi, itong si Cayetano hindi basta-basta tumatanggap ng pagkatalo. Gagawa at gagawa ng mga dirty tricks yan para nandiyan pa rin siya sa posisyon na yan, para makakapit tuko pa rin siya dyan sa posisyon na yan. Pero ang sinasabi ni Lacson, ang kanyang pagtitiyak, yung grupo po nila, the new majority, pinaghandaan na po nila yan. For sure, magkakaroon ng dahilan at gimmick yung si Cayetano once na magsagawa po ng special session. At pinaghandaan na nila yan, ano yun, ka-coffee? Ano yung paghandaan na ginawa nila? Hindi ko rin alam. Hindi rin sinabi ni Lacson kung anong paghahanda nila. Basta at malinaw, they think of the possibilities or move that Cayetano will do once the special session is conducted. Di ba? Or is called by the President. Kasi Presidente lang naman si PBBM lang naman ang may kapangyarihan na magpatawag ng special session. Talaga, tingnan mo kung mag-isip tong si Cayetano, no? Imbis na matigil na kayo dyan sa Senado, imbis na matapos na yung issue dyan, diba? Imbis na makapagtrabaho na kayo dyan, may malapit na yung pre-trial, no? Dito sa impeachment case si Sara Duterte, gagawa ka na naman at gagawa ng mga dirty tricks mo? Hindi ka ba napapagod? Diba? Kaya napagod sa'yo si Chis Escudero Kaya napagod sa'yo si Joel Villanueva dahil sa kalokohan mo. Wala na kayo nagawa dyan sa Senado. Ito na naman. May posibleng gawin na naman itong dirty tricks. Senator Panfilo Lacson, ngayong araw po, Sunday, said the majority bloc is prepared for any dirty trick Senator Alan Peter Cayetano may do during the Senate's special session, but stressed that all senators should still attend once it convenes. Definitely, ganyan naman talaga yan. Expected po yan. Ano bang party ka? Minority ka? O party ka ng majority? Kapag nagpatawag po ang presidente ng special session, you are expected to attend. Si Amy Marcos attend? I don't think so. No? Mukhang hindi attend dyan kasi baka pala mukha niyan Diba? Siyempre, pinatawag ng kapatid Ingit na ingit niya sa kapatid Ingit na ingit kay PBBM yan. Hindi niya magugustuhin na na makita ang presidente niya, kapatid niya na presidente na mas mataas sa kanya. Hindi niya gugustuhin niya. Kaya I don't think na attend to si Amy Marcos. Pero who knows, di ba? Lacson made the pronouncement as he accused Cayetano of being capable of doing anything to preserve his power. Correct. Very vocal, very direct to the point dito si Lacson Capable si Cayetano na gawin yung mga dirty tricks na yan para mahawakan lang, ma-preserve lang yung kanyang pagkapit o yung kanyang posisyon kasi pinaniniwalaan niya pa rin yung sarili niya na siya pa rin ang Senate President. Hindi na po. Hindi ka na nga na-recognize ng presidente sa celebration ng Independence Day Hindi na ikaw ang Senate President, bakante na po yung posisyon na yan. At hintayin mo, bukas kung magpatawag ng special session, mapapalitan ka na. Bakit bukas or sa Tuesday? Ito po yung crucial dates ka-coffee, no? Sige, tingnan natin. Ngayon po ay 14, bukas ay 15, Monday, Tuesday 16. And, ang rinig ko, si Presidente aalis ng 17 hanggang 19, pupunta po yan ng Russia. Sa madaling sabi po, meron pong 2 days.
na possibility or 2 possible days na mag-conduct o magpatawag po ng special session ang presidente. Yan po ay Monday and Tuesday. Siguro, ako, assessment ko lang naman yan. Di naman natin alam kung ano yung nasa isip ng mga senador unless minsan may nag-feed sa atin ng intel, no? Kaya lumabas yan, si Joel Villanueva kanina, kumbaga teaser yan, patikim yan of what will happen tomorrow or on Tuesday. Diba? Ng special session na yan. Kasi alis ka ang presidente. Members of the majority bloc are ready with contingencies in case he makes a scene. We have discussed measures that I am not at liberty to divulge, sabi po ni Lacson sa kanyang interview sa radyo. Ulitin ko ha. Meron na pong mga nakahanda na contingencies in case he makes a scene. Kapag nagdrama-drama na naman dyan si Alan Peter Cayetano, samahan pa ng kanyang kapatid niya kung ano na namang acting dyan, biglang manghina, etc., etc., napaghandaan na raw po yan. Kumbaga, yung mga possible scenarios, napaghandaan na po ng grupo nila Lacson, kaya hindi na uubra yung acting-acting nila Cayetano dyan. I have emphasized to the majority bloc not to underestimate him because he is capable of dirty tricks. Correct. He doesn't care about the institution. He only cares about himself. Sakit ng statement na yan, no? Walang pakialam sa Senado. Si Alan Peter Cayetano, ang pinapakialaman niya lang o ang concern lang siya sa sarili niya. Correct. I-translate pa natin, ha? Walang pakialam si Cayetano kahit masira ang reputasyon ng Senado. Kahit wala ng accomplishment na magawa ang Senado, kahit wasak na ang tingin ng international community at ng mga Pilipino sa Senado, wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya, protektahan ang kanyang sarili, manatili ang kanyang sarili sa posisyon para maprotektahan niya si Sara Duterte laban po sa impeachment trial nito. Yan lang po ang importante kay Cayetano. Kaya yung mga ganyang klaseng tao, ganyang klaseng mindset, wala pong karapatan yan maging Senate President. Kaya sinusuka na mismo yan. Tingnan mo, nung una, very clear sila, no? Solid kami. Kaming Judas 13, solid. O, ano nangyari? Kumalas si Chis Escudero. Eventually, kakalas din. Itong si Joel Villanueva. Eventually, yung Villar siblings, kakalas din. Eventually, si Loren Legarda, kakalas din. Hindi natin alam, di ba? Kasi napupuno na dito kay Cayetano. Nakikita nila yung style ni Cayetano para sa sarili lang. Kasi nangangarap pa rin maging vice-presidente eh. Kailangan niya protektahan si Sara Duterte. Who knows, di ba? Ang nasa isip niya, baka kunin akong running mate niyan. Basta ipagtanggol ko siya sa impeachment. Yan yung mga possibilities eh. Kaya tama yung pinupunto dito ni Lacson. Ang sabi niya sa kapwa niya mga senador, huwag natin i-underestimate yung tao na yan kasi may kakayahan yan na gumawa ng mga kalokohan. That's the term, ha? Dirty tricks. Kasi wala nang pakialam sa institusyon yan. Walang pakialam sa Senado. Walang pakialam yan kung ano mangyayari dyan sa Senado. Importante, maprotektahan niya ang kanyang kapangyarihan. Selfish. Lacson also claimed that some of Cayetano's allies is now minority bloc have become more silent in supporting him as he continues to assert his Senate presidency. Correct! Kasi alam din nila na valid yung June 3 session na nagkaroon ng quorum at nadeklara na bakante yung mga posisyon na yan. Sino lang naman yung matibay na supporters dyan ni Cayetano? Si Loren Legarda. Bakit si Loren Legarda very vocal? Kasi kapit tukudi sa kapangyarihan niya. Siya ang pro tempore. Kumbaga siya ang vice. Alan Peter Cayetano, Senate President during that time. And then si Loren Legarda, ang Senate President pro tempore. In the absence of the Senate President, the pro tempore will act as the presiding officer. Diba? So, syempre, damang-dama ni Loren Legarda. Ako pangalawa. Next in line ako eh. O, kaya kapit tukurin tong si Legarda. Pero tama yung pinupunto rin dito ni Lacson. Yung mismo mga kasamahan nila, sa minority, kasamahan nila Cayetano sa grupo nila, no? Nananahimik na rin sa pagsuporta kay Cayetano kasi nakakatawa nga naman, di ba? Iniisip siya sa sarili niya, ako pa rin ang Senate President. Samantalang ako, senador, naniniwala ako, hindi na ikaw, di ba? Lumipat na kayo. Alam mo kung bakit ayaw lumipat ng iba? Gusto-gusto na yan lumipat eh. Ayaw nilang matawag sila na Judas. Pangalawa, ayaw nilang masama sila sa listahan ng Maleta Boys. Kasi kapag kaaway ka, ng grupo nila Cayetano, isasama ka sa Maleta Boys. Tingnan mo si Chis Escudero. Nang wala sa Maleta Boys eh. Eventually, nag-deliver na sila ng maleta kay Chis Escudero. Si Loren Legarda, initially, nadjadjaan yung pangalan niya. Sa next affidavit, wala na si Loren Legarda. Ito si Joel Villanueva, kapag finally lumabas na talaga yan at bumoto na yan against their group, against Cayetano, magkakaroon na naman ng affidavit yan. Itong Maleta Boys, idadagdag na si Joel Villanueva, di ba? Wala ka na paniniwalaan sa tao na ito.
He should wake up to reality. Wow, lalim nito ha. Dapat magising siya sa katotohanan. Yan ang sabi ni Lacson. Even if he touts he is still the Senate President, no one is following him. Not even his allies who have become quiet, perhaps because they realize that the fight is over and it's pointless to insist. Sabi po ni Lacson. Masyadong kapit tuko sa posisyon. There's no permanent Senate President, but for all intents and purposes, he is not the Senate President. Sabi po ni Lacson. Kapit na kapit nga ni. Cayetano should not make a scene. All senators should take part in the special session. Cayetano should debate in plenary, not on Facebook. Correct. Presiding officer daw kasi feel na feel ni Cayetano ang pagiging presiding officer. Yun nga Sige, maging presiding officer ka na lang sa Facebook Live mo. Kasi controlled mo yan, channel mo yan lahat. Pwede mong gawin dyan. Pero wag mo na idama yung institusyon. Wag mo na idama yung Senado. Diyan ka mag-preside sa Facebook page. Kasi ayaw mo naman umatin na session Ayaw mo umatin sa plenaryo. Alam mo kung bakit? Kapag nasa plenaryo, magkakadebate-debatehan kayo dyan. Ayaw niya yan. Hanggang Facebook Live lang yan si Mama. Ayaw niya lumabas sa plenaryo. Kaya ano nangyayari? Nadadama yung buong institusyon. At tama rin yung pinupunto ni Lacson dyan to the point na nagsasawa na yung mga kakampi niya. Yung mga kasamahan niya. Diyan sa grupo nila Cayetano, nananahimik na lang, di na siya sinusuportahan. Anyway, antabayanan natin yung special session na yan. Sana bukas, Monday or Tuesday, kasi sabi ko nga sa inyo, 17, narinig ko alis ang presidente, pupunta po yan ng Russia. So may 2 days po tayo na inaabangan na baka magpatawag po ng special session. At trabaho nyo yan, kayo mga senador, regardless kung saang side kayo, minority or majority, you have to attend that special session. Kasi kung hindi magsasagawa ng special session, maghihintay po tayo hanggang July 27, ang tagal pa po niya sa sora ng presidente. That's the time na magrarasyon po ang sesyon ng Senado. So, immediately dapat ipatawag yung special session na yan. Anyway, ang presidente naman, naghihintay lang. Mag-usap-usap kayo dyan sa baba. And kapag ready na kayo, mag-request kayo ng special session and I will convene that special session. Malinaw po yan. O siya, komento po mga nais siya sabihin nasa Facebook. Please like and follow. At yung mga nasa TikTok, subscribe po kayo. YouTube, subscribe din po kayo. See you next video. Bye-bye.